as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at lagi kong sinasabi at hindi ako magsasawang sasabihin na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is His faithfulness. Lamentations 3:22 and 23. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan AWR 89.1 FM at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Ipinagpapatuloy natin ang aklat ng Genesis. Ngayon ay kabanatang 38 tayo. Talatang 1 hanggang 30 ang ating babasahin at mula sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Nung time na yon, iniwan ni Judah yung mga kapatid niya at nagstay siya doon kina Hira, isang lalaking taga-Adulam. Namit doon ni Judah ang isang dalagang Canaanite na anak ni Sua. Naging asawa niya ito. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at tinawag niya itong Ir. Nabuntis ulit ang asawa niya, nanganak ng isa pang lalaki at Onan ang ipinangalan niya dito. Tapos nagkaanak ulit siya ng lalaki, Shelah naman ang pangalan noon. Nasa Aksib si Judah noong pinanganak ito. Pumili si Judah na mapapangasawa ng panganay niyang si Ir. Ang pangalan ng babae ay Tamar. Sobrang sama ng ugali ni Ir, kaya nagalit si Lord sa kanya at pinatay siya. Tapos sinabi ni Judah kay Onan, sipingan mo ang asawa ng kapatid mo, gawin mo yung obligasyon mo sa kanya para magkaroon ng anak ang kuya mo. Pero alam ni Onan na hindi magiging kanya yung bata, kaya tuwing may nangyayari sa kanila nung asawa ng kuya niya, tinatapon niya sa lupa yung sperm niya, para hindi siya magkaanak para sa kuya niya. Nagalit si Lord sa masamang ginawa niya, kaya pinatay din siya. Tapos sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka muna sa bahay ng tatay mo at huwag kang mag-aasawa hanggang lumaki ang anak kong si Shelah. Sinabi niya yon kasi natatakot siya na baka mamatay din si Shelah, kagaya ng mga kuya nito. Kaya umuwi si Tamar sa tatay niya. After ng ilang years, namatay yung asawa ni Judah.
Nung matapos siyang magluksa, nagpunta siya sa Timna kasama ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. Doon niya kasi pinapagupitan yung mga tupa niya. May nagsabi kay Tamar na papunta si Timna, yung father-in-law niya, para pagupitan ang mga tupa nito. Nung marinig niya ito, pinalitan niya yung damit panluksa na suot niya, nagtakip siya ng belo sa mukha at umupo sa entrance ng Inaim na nadadaanan papuntang Timna. Alam niya kasing binata na ang bunso ni Judah na si Shelah, pero hindi pa ito ipinapakasal sa kanya. Nung makita ni Judah si Tamar na nakatakip ang mukha, akala niya prostitute ito. Lumapit siya dito at niyaya ang babae na makipagtalik sa kanya. Pero hindi niya nakilala na daughter-in-law niya pala yon. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Padadalhan kita ng batang kambing, sagot niya. Sige, sabi ng babae, pero mag-iwan ka muna sa akin ng gamit mo. Para sure akong padadalhan mo nga ako ng kambing. Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Tanong ni Judah. Sumagot yung babae. Yung singsing na pantatak na nakakwenta sa iyo at yung daladala mong tungkod. Binigay nga ito ni Judah sa kanya. Tapos nagtalik sila at nabuntis si Tamar. Pagka-uwi ni Tamar, tinanggal niya ang belo niya at sinuot ulit ang damit na panluksa. Pinapunta ni Judah yung kaibigan niyang si Hira para dalhin yung kambing at kunin yung mga gamit niya sa babae. Pero hindi niya ito nakita. Tinanong ni Hira yung mga tao sa Inaim, nasaan na yung prostitute na nakaupo dito? Walang prostitute dito, sagot nila. Bumalik siya kay Judah at sinabi, di ko siya nakita doon. Sabi ng mga tao, wala daw prostitute doon. Sabi ni Judah, hayaan mo na sa kanya yung mga yon. Baka pagtawanan pa tayo ng mga tao. Sinubukan ko namang bayaran siya, kaso wala siya doon. Mga 3 months pagkatapos noon, may nagsabi kay Judah, yung manugang mong si Tamar, nagpaka-prostitute. Ito pa, buntis siya ngayon. Inutos ni Judah, ilabas niyo siya at sunugin hanggang sa mamatay. Nung kinakaladkad na si Tamar palabas, pinasabi niya sa biyanan niya, nabuntis ako ng lalaking may-ari nitong singsing na nakasabit sa kwintas at nitong tungkod. Tingnan niyo kung kanino ang mga ito. Nakilala ni Judah ang mga gamit at sinabi, wala siyang kasalanan. Ako yung nagkamali. Hindi ko kasi siya pinakasal sa anak kong si Shelah. After noon, hindi na ulit nakipagtalik si Judah kay Tamar. Nung manganganak na si Tamar, nalaman na kambal ang magiging anak niya. Habang nagle-labor siya, lumabas yung kamay ng isang baby. Hinawakan niyo ng midwife at tinalian ng pulang sinulid at sinabi, ito yung panganay. Pero pinasok ulit ng baby ang kamay niya. Tapos biglang yung kakambal niya ang lumabas. Sabi tuloy ng midwife, ayos nakagawa ka ng butas para mauna kang lumabas. Kaya Perez ang naging pangalan ng baby. Tapos lumabas din yung kapatid niya na may pulang sinulid sa kamay. Sera naman ang naging pangalan nito. Nabago magpakailanman. Nakakita ka na ba ng kapansin-pansing pagbabago sa buhay ng isang tao? Sa lumang tipan, si Judah ay isang magandang halimbawa. Ideya niya na ibenta ang kanyang kapatid na si Joseph sa pagkaalipin. Sa Genesis 37:26, sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro, ipagbili natin siya sa mga Ismaelitang iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya. Pumayag ang mga kapatid ni Judah sa sinabi niya. Ngunit sa pagtatapos ng kwento, nag-alok si Judah na maging alipin upang iligtas ang kanyang bunsong kapatid na si Benjamin. Sa Genesis 44 verses 16 to 34. Tinutulungan ng Genesis, kabanatang 38, na ipaliwanag kung paano nangyari ang pagbabagong iyon ni Judah. Balikan natin ang kabanatang ating binasa ngayon. Ang panganay na anak ni Judah ay ikinasal kay Tamar, sangayon sa talatang 6. Dahil sa hindi tiyak na kasalanan laban sa Panginoon, ang sabi doon ay masama ang ugali, namatay ang anak niyang ito. Ang kaugalian at kalaunan ay isinama sa Mosaic Law ay kapag ang isang miyembro ng pamilya ay namatay na iniwan ang kanyang asawang babae na walang anak, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasalan ang balo at magkaroon ng mga anak sa kanyang pangalan.
Ito ay magpo-provide para sa balo ng kanyang mga pangangailangan at upang mapangalagaan ang pangalan at mana ng namatay. Dahil sa kaugaliang iyon, ipinakasal ni Judah ang kanyang pangalawang anak kay Tamar. Dahil sa kasakiman, tumanggi ito na magkaanak kay Tamar at namatay sangayon sa talatang 9 at 10. Kaya pinabalik ni Judah si Tamar sa bahay ng kanyang ama sa maling pangako na ikakasal sa kanya ang kanyang bunsong anak sa tamang panahon. Sinabi agad ni Judah sa talatang 11 kay Tamar na kanyang manugang, "Umuwi ka muna sa iyong ama at huwag kang mag-asawa hanggang magbinata na si Shelah." Sinabi iyon ni Judah dahil natatakot siya na baka mamatay din si Shelah katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Ang problema ay parang nakalimutan ni Judah ang kanyang pangako na ipapakasal kay Tamar ang isa pa niyang anak. Si Tamar nang ma-realize na siya ay nalinlang, inilagay ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Siya ay nagbihis na parang isang prostitute at nang si Judah ay nagpropose sa kanya, kinuha niya ang kanyang selyo at tali bilang isang pangako ng kabayaran. Nang matuklasan ni Judah na siya ay nagdadalang tao, ipinanawagan niya na si Tamar ay patayin. Ipinadala ni Tamar ang kanyang tali at selyo sa kanya at ipinahayag, "Ako ay nabuntis sa pamamagitan ng lalaking may-ari ng mga ito." Sa talatang 25. Agad na nakilala ni Judah na sa kanya ang mga iyon at inamin ang kanyang maling nagawa. Ngunit isa sa mga anak na isinilang dahil sa pangyayaring iyon, ang magiging ninuno ng darating na Mesiyas. Kaibigan, nakikita natin kung paanong isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang mga mabuting layunin sa kabila ng pinakamasamang mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Ito ay kapahayagan sa atin ng kanyang dakilang pag-ibig, pagliligtas at pag-asa. Sa Lucas Kabanatang 5, talatang 32, idiniin sa atin ang ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pangungusap ang ganito, "Hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang paningin, kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan." Kaibigan, masyadong masalimuot ang kwento ni Judah. Para sa iyo, paano ito muling nagpapakita ng kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako? Paano binago ng pangyayaring ito ang puso ni Judah? Abangan po natin sa mga susunod na kabanata. Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nandyan sa atin pong Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section ay pwede nyo pong isulat ang inyong mga insight and reflection. Para po naman sa ating patuloy na pakikinig, nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awitin, may pamagat, "Dakilang Pag-ibig Mo" na inawit ni Clarence K. Gusilatar. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. Maraming panahon dito sa mundo, ginugol ang oras ko at lumayo sa'yo. Tinakang daan ng kalayawan, ika'y nalimutan, ngunit di ka nang iwan. Dakilang pag-ibig mo,
sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Sa panahong nababagbag, ika'y kumalinga. Tunay na dakila ka, O Diyos mapagpala. Ang iyong biyaya ay di mawawala. Purihin ka, O Diyos, ang hari ng buhay ko. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan. Tunay dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Dakilang pag-ibig mo. Maraming salamat, Clarence, sa awiting iyong inawit. Kami ay pinagpala ng mensahe. At kaibigan, tayo ay dadako sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Nais kitang makasama sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, muli at muli naming nakikita sa aklat na ito ng banal na Biblia sa Genesis kung paano ang iyong pag-ibig ay sumisira sa kasalanan ng tao. Sa mga panlilinlang, sa pagkakanulo, naroon kayong gumagawa upang ituwid at tuparin ang iyong pangako. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Naway alalahanin kami sa panahon na kami ay naliligaw upang ibalik sa iyong pagkalinga at sa iyong matiyagang pagmamahal. Amang banal, salamat po na ang inyong anak ay naparito para sa aming mga makasalanan. Dalhin niyo po kami sa pagsisisi at sa pagpapanibagong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngayong umaga, dakilang Diyos, akin pong itinataas sa inyong banal na luklukan ang aming mga kaibigan na may mga kahilingan. Kayo po ang nakakakilala sa kanila at alam niyo, Panginoon, ang kanilang mga pasanin at panalangin. Ipinapakiusap ko po na kung ito rin lamang po ay makapagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa inyo, inyo po sanang dinggin at tugunin ang mga panalangin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, kaibigan. Ang atin pong himpilan, AWR 89.1 FM, ay sumasahimpapawid mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Kaya sana po ay patuloy niyong subaybayan ang atin pong mga paglilingkod. Ito naman pong ating programang Rise and Reflect ay tuwing alas 4:30 ng umaga, araw-araw. Kaya sa bawat araw tayo po ay tutunghay sa salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbabasa. At para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, amin pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito po ay napakagandang mga topic sa Bible na tiyak na makatutulong sa inyo na maunawaan palalo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay mapapasa inyo kung inyo pong ite-text ang inyong kompletong pangalan at address. Ito po ay libre.
sa atin pong mga numero. At kung kayo naman ay nandyan po sa ating Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section, isulat nyo po ang inyong mga kumpletong pangalan at address kasama ng contact numbers para po sa mas mabilis na pagpapadala. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong makinig sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.